Yung sa Pilipinas, hindi na mawawala yung road rage. Sobrang normal na sa araw-araw na makakita ka ng post sa social media ng isang road rage. And dito kasi sa Pilipinas, no, pag may kotse ka, karamihan sa atin, akala nila, ang taas na ng tingin nila sa sarili nila. And parang lahat na ng tao sa paligid nila is mababa sa kanila, no? And usually, nakakatuwa silang panoorin, no? Dalawang tangang driver na nag-aaway, minsan nagsusuntukan pa. It's somewhat entertaining na makita tong mga tangang tao na to habang nag-aaway at nagpapataasan ng ihi. Pero may mga pagkakataon kasi na during this road rage, ang naagrabyado is isang mahirap na tao. Katulad lang ng video na papanoorin natin ngayon, kung saan may isang tatay, no, nagtutulak ng kariton, dala-dala yung mga gamit nila kasama ang kanyang anak. Alam kong hindi sinasadyang nakagitgitan ang isang kotse, no? Nagitgit niya yung isang kotse na nag-cause na magasgasan yung kotse, and of course, because of that, alam natin, magagalit yung may-ari ng kotse, which is, normal na reaction. And okay na sana, kung, magagalit lang, makapagsalita ng, masakit dahil sa pangyayari, pero hindi. Sa video na to, nasaktan pa niya yung tatay na nagtutulak ng kariton sa harapan ng anak niya. So dito sa part na to, may kita natin, no, na andito yung bata na anak nung nagtutulak ng kariton, and ito si kuya. Si Kuyang Smooth Brain. Okay na sana, tinagin niya po. Kuya, wag ka manakit, kuya. Doon nga, may kita natin na hindi po nga palag yung nagtutulak ng kariton, di ba? Nagpapakumbaba siya kasi mukhang sa tingin niya siya may kasalanan, right? Kasi again, nagigit niya yung kotse, which is, hindi natin kasi alam yung pinakatotoong panimula nito kung paano nagigit yung kotse, di ba? Kung yung kotse ba is nakahinto lang, tapos nagigit nung kariton, or yung kotse yung kumikit sa kariton. Hindi natin alam, no? Pero, ikita natin sa ganitong sitwasyon, di ba? Ito na yung nangyari. Galit ka na. So, pwede ka magsalita ng kung ano-ano, pero bakit kailangan mong pang batukan, no? Nakatalikod di ba? Hindi ka naman pinapalagan, hindi nagsasalita ng kung ano-ano sa'yo, di ba? Pero binatukan mo pa rin. And maririnig natin sa video kung gaano umiiyak yung bata, no? Gaano siya umiiyak na makita yung tatay niya na pinatukan, no, sa gitna ng daan. And buti na nga lang, meron tayong mga concerned netizens na andun sa lugar na yon, no, para pumagitna sa pangyayari. Kasi kung hindi, I feel like mabubog niya yung lalaki, no? I feel like mabubog niya yung lalaki. Kuya, wag ka manakit. Lakay ka. Wag na, baka may ano yan, baka yan may... May plaka, bagang pakigan. Tama na. So, doon sa part na yon, may kita nyo na after batukan nung smooth brain na driver, yung si tatay nagtutulak ng kariton, pumasok siya sa loob, no? And of course, because of that, magagalit yung nagtutulak ng kariton, si tatay, di ba? Kasi sino ba naman matutuwa na papatukan ka na lang bigla? Nakatalikod ka, hindi ka na nga pumapalag, di ba? Tinatanggap mo na lang lahat ng sinasabi sa'yo, hindi ka na pumapalag. Tapos, babatukan ka pa. And again, tama yung decision nung nag-video na wag nang sugurin kasi parang pasugod na si tatay na nagtutulak ng kariton. Kasi maririnig nyo doon na sinabi ng driver na babarilin kita. No, pinagbantaan pa na babarilin kita. Which is, again, tama na lang na hinayaan na lang nila. And sabi nga nila, videohan na lang yung plate number, no, para makuha yung plate number ng kotse. So, bali doon na natapos yung video na yun Umalis na yung kotse. And then, yung nag-video is nilapitan yung batang umiiyak. Kasi kung mapapansin nyo sa buong video, maririnig nyo yung iyak ng bata na sobrang nakakaawa. And hindi natin papakita yung bata na umiiyak, of course. But may kita mo, kung makapanood nyo itong video na to sa Facebook or sa social media, may kita nyo na trauma yung bata sa nangyari. And sobrang nakakaawa. Lalo na yung sitwasyon nila na, nakakaritol lang sila ikaw yung nakakotse. Siguro, sige, nagasgasan yung kotse mo. Sabihin na natin na, for example, yung nagtutulak ng kariton yung may kasalanan. Sabihin natin na gano'n. Pwede ka naman
magalit na lang eh, no? Magsalita ka. I mean, ng kung ano-ano. Di ba? Wala tayong magagawa eh. Kung kasalanan talaga ng tutulak eh. Or pwede mo siyang daanin sa legal na paraan. Di ba? Pero hindi saktan yung tatay sa harapan ng bata. Di ba? Yung bata na yun na tinitingala niya yung tatay niya, hindi natin alam yung sitwasyon nila, pero, you know, madalas silang mga gamit eh. Hindi mo alam kung naglilipas sila ng bahay o wala talaga silang bahay. Hindi natin alam. Pero, sa sitwasyon na yun, sobrang naagrabyado yung magtatay. And nabanggit ko nga, buti na nga lang, during that time, na nagkainitan, is, ando siya sa lugar na merong mga concerned netizens. And, I guess, aksidente yung nangyari. No? Kasi based dun sa sitwasyon or sa angulo ng kotse is, parang, paliko, no? So, baka mukhang nagkagulatan. 'Di ba? And, most probably, aksidente yung nangyari. Right? And normally, no, dalawang kotse yung nagbungguan. No? Nakakatuwa pa noorin yung dalawang taong nagpapataas ng ihi habang nag-aaway. Pero, sa ganung sitwasyon, alam na nating aksidente. No? And, may kasamang bata yung na nakagit-git. Sana, magalit ka, pero at the same time, hanapin mo yung limit. Kasi may batang nakatingin. Pangyayaring to, pwede pang maging child abuse yun eh, no? Dahil sa traumang natamo nung bata na makita yung tatay niya na binabatok-batukan. Naka-Hilux lang, no? Nagawa lang magka-Hilux ni tatay, sobrang taas na tingin sa sarili niya na akala niya pwede siyang mambatok na lang ng kahit na sino porket naka-Hilux ka. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ha? Yun na ba ang level or ang indication na pwede ka nang tumingin pababa sa lahat ng mga taong walang kotse or may hirap and batok-batukan na lang sila pag naka-Hilux ka na. Yun ba yung pamantayan natin na yun yung level o yung bar na kailangan nating maabot para masabi natin na pwede na katanting ng pababa, no? Mas mataas na ako sa'yo. Ganun ba? Kaya, sobrang, nagigigil ako dito, no? Sobrang nagigigil ako dito kay tatay na to na nag-drive ng kotse. No? Pasalamat ka wala ako doon kasi baka 1 step 11 jump ka sa Anyway, marami sa comment section ang, nag-screenshot na rin ng video, nakita yung plate number ng kotse na yon and, tiyatag na nila yung, VAUSI or any other department na makakatulong and LTO din as well para matunton yung driver na to. Wala pa tayong update kasi bago lang 'to, no? Tingnan natin sa mga susunod na araw. But I hope na makuha niyan tong driver na to na smooth brain, no? Walang litid yung utak, napakakinis ang nararapat para sa kanya. But yeah, I just wanna yap about this because I am so pissed. Yun lang.